Higit 900 metric tons ng basura nahakot sa Maynila sa unang araw ng 2026. Ang sakit mo mga, hindi mo lalaman kung sakaling makunin ka, hindi mo alam. Pero sabi ko, pagbigyan pa naman ako ng Panginoon sa hinihiling ko sa 2026 na maggumaling ako. Sana matapos na yung korupsyon para hindi na tayo maghihirap. Dahil sa tax ng sobrang laki. Mabuting kalusugan, masayang pamilya at malinis na gobyerno. Hiling ng ilang Pilipino ngayong 2026. Alas 6 ng umaga ng Disyembre 31 hanggang January 1 ng alas 6 ng umaga. Kung structural na sunog po ay 66 total at may vehicular firing po na 9. Mahigit 6 na pong istruktura na sunog sa kasagsagan ng pagsalubong sa taong 2026. Hindi ako magkamali, there are 11. And dun sa 11 cases na yon, about 9 ay naka-aresto tayo doon. Siyam sa 11 naitalang kaso ng indiscriminate firing kasabay ng pagpapalit ng taon na aresto ng Philippine National Police. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Iba't ibang insidente na sunog ang naitala ng Bureau of Fire Protection of BFP kahapon kasabay ng mga selebrasyon sa pagpapalit ng taon. Ayon sa ahensya, batay sa kanilang mga datos, umangat ang bilang ng sunog ngayong pagpasok ng 2026 kaysa noong pagsalubong sa taong 2025. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Or alas 6 ng umaga ng Disyembre 31 hanggang January 1 ng alas 6 ng umaga. Kung structural na sunog po ay 66 total at may vehicular firing po na 9. Mahigpit ang paalala ng mga otoridad pagdating sa mga maaaring pagsiklab ng sunog dulot ng kaliwat ka ng selebrasyon sa pagpapalit ng taon. Sa kabila nito, nakapagtala pa rin ang Bureau of Fire Protection ng 66 na structural fire incidents o mga sunog na nangyari sa iba't ibang gusali sa buong bansa simula alas 6 ng umaga kahapon hanggang alas 6 ng umaga ngayong January 1, 2026. Iba't iba ang dahilan ng mga ito, ngunit kadalasang sanhi ay electrical wirings at dulot rin ng mga paputok. Gaya na nangyaring sunog sa hilera ng tindahan ng mga firework sa Antipolo City kagabi. Wala namang mga untoward incident. Aside lang doon sa nasingitan tayo doon sa Antipolo area sa mga alas 12 pasado ng kagabi. Bukod sa structural fire incidents, mayroon pang non-structural at vehicular fires na naitala ang BFP kung saan aabot ang bilang sa 76 sa kaparehong petsa at oras. Ayon sa tagapagsalita ng BFP, bagamat maraming naging insidenteng kailangang respondehan, maayos ang deployment ng mga bumbero sa iba't ibang komunidad. Naging successful naman yung ating pag-dispatch kasi talagang naagapan agad yung mga medyo pwedeng maging sunog ay nakaantabay na agad doon kahit hindi na ginamitan ng mga fire truck, nandun na lang yung tulong-tulong na lang. Ayon sa BFP, umangat ang bilang ng structural fire incidents sa pagpapalit ng taon papuntang 2026. Yan ay kung ikukumpara sa pagsalubong noong taong 2025. Kung yung specific day lang ang pag-usapan, medyo tumaas siya. Bahagyang tumaas. Compare natin sa same day. Pero over naman, kabuuan ng taon, 30% po ang decrease. Noong December 31, 2024 hanggang January 1, 2025, 52 lamang ang naitalang sunog. Nadagdagan ito ng 11 ngayong nagpalit ng taon sa 2026. Ayon sa BFP, sa kabila nito, malaki pa rin ang naging tulong ng ordinansa ng mga lokal na pamahalaan sa paggamit ng paputok, mahigpit na pagpapaalala ng mga otoridad at paghikayat sa publiko na gumamit ng mga alternatibong pampaingay.
ang goal nga namin ay total zero to really eradicate, pero hindi nakasingitan pa rin, pero kahit paano po ay ibig sabihin positibo po ang aming naging Oplan Paalala Iwas Paputok at maraming positively nag-respond ang ating mga community para talagang mabawasan or mawala yung mga sunog dahil sa mga pyrotechnics at firecracker na yan. Samantala, naniniwala rin ang ahensya na epektibo ang pagtutulungan ng pamahalaan at pagiging responsable ng mga mamamayan upang hindi pa umangat ang bilang ng mga nasusunugan sa bansa. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang pagpasok ng panibagong taon ay hudyat din ng bagong simula sa mga Pilipino. Alamin natin kung ano nga ba ang ilan sa life goals o hangarin ng mga Pinoy ngayong 2026. Ito ang balita ni Jed Neresina. Bagong taon, bagong simula. Kasabay ng pagpapalit ng kalendaryo, tila baon ng ilang Pilipino ang pag-asang makakabangon at makapagsisimulang muli sa kabila ng mga hamon ng nagdaang taon. Gaya na lang ni Nanay Marisa na matapang na lumalaban sa sakit na breast cancer. Kwento niya, hindi madali ang pagkakaroon ng ganitong sakit lalo na at hindi niya alam ang maaaring mangyari sa kanya sa hinaharap. Kaya sinusulit na niya ang bawat oras at pagkakataon na makasama ang kanyang mga mahal sa buhay. Ngunit kung mapagbibigyan, hiling ni Nanay Marisa, humaba pa ang kanyang buhay o gumaling na ang kanyang karamdaman. Ang sakit mo na hindi mo lalaman kung sakaling makunin ka, hindi mo alam. Pero sabi ko, pagbigyan pa naman ako ng Panginoon sa hinihiling ko sa 2026 na maggumaling ako. Para naman kay Vivian na mula sa Antipolo City, nais niya na ngayong 2026 ay matapos na ang paghihirap ng gaya niyang ordinaryong mamamayan. Sana matapos na yung korupsyon para hindi na tayo maghihirap. Dahil sa tax ng sobrang laki, di na kasya ang ating sahod. Kahit ma-minimum, di na kasya sa isang tao lang yung minimum na yan eh. Pagsugpo sa korupsyon din ang hiling ng estudyanteng si Ryan Garcia, lalo na ngayong nadiskubre na noong nakaraang taon ang malawakang katiwalian sa paggamit ng pondo ng bayan. Sana po matigil na po yung pag-corrupt nila. Sana po makita po nila yung mga pagdudusa ng mga mahihirap na nasa paligid po natin. Ayaw na ring maulit pa ni Michael sa 2026 ang lahat ng hindi magandang nangyari nitong 2025. Sana hindi na maulit ng 2026. Kasi gaya po ng mga flood control o rally. Kasi daming magkasakitan yun eh. Magkaisa po tayo, Pilipino tayo eh. Yung bilihin natin, sana mabawas-bawasan sa sobrang mahal ng bilihin. Hindi na kaya ng minimum eh. Kaya daming naghihirap sa mundo sa Pilipinas. Dagdag niya, sana ay bumuti na ang buhay ng karamihan at wala ng pamilya ang maghihirap. Hiling din niya na sana ang bawat kabataan ay makapag-aral na mabuti ngayong taon. Ilan lang ito sa hangarin ng mga Pilipino para sa taong 2026. Bukod sa kanila, may iba't ibang kwento pa at nais ang bawat isa, lalo na at hindi maikakaila ang bakas ng hirap na iniwan ng taong 2025. Isang taon kung saan ang tatag ng bawat Pilipino ay sinubok ng sunod-sunod na pagsubok, malalakas na bagyo at lindol, gaya sa Cebu at Davao, kasabay ang iba't ibang issue sa politika at ang tensyon sa West Philippine Sea. Kaya sa panibagong pahina ng kalendaryo, ang katagang New Year, New Life ay hindi lang basta slogan, kundi isang hamon para sa tunay na pagbabago na inaasahan nating mga Pilipino. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa pagpasok ng taong 2026, panibagong hamon na rin ang inaasahang haharapin ng Administrasyong Marcos. Pero ano-ano nga ba ang mga issue na dapat tutukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong 2026 at sa natitirang mga taon ng kanyang administrasyon? Ito ang balita ni Nel Maribuhok.
kailangan niyang tutukan yung pag-ayos ng budget process. No? Kasi ang dami nang lumalabas na butas, 'di ba, na nakakasingit yung korupsyon. Reforma sa proseso ng pagbalangkas at pagpapasa sa panukalang pambansang pondo ang isa sa dapat tutukan ng Administrasyong Marcos ngayong taon. Ayon sa policy analyst na si Attorney Michael Henry Yusingo, naging kontrobersyal sa nagdaang taon ang nilalaman ng pambansang budget dahil sa issue ng insertions o allocable funds. Ito'y kasabay ng usapin naman sa anomalya sa flood control projects. Kaya naman ayon kay Yusingo, kailangan pagtuunan ng pansin ang nilalaman ng pambansang budget. Kaakibat nun, yung paggawa ng budget itself, no? Yung kung ano yung mga projects na kailangan, sino-sino ba dapat gagawa ng project, kanino dapat itatanong kung ano yung kailangan ng tao, right? So, it's not just the process itself, yung from the NEP to the GAA, but also yung paggawa mismo ng pag-formulate mismo ng mga projects and programs na hindi ito galing sa mga yung mastermind ng kickbacks, di ba? Bukod sa usapin sa budget, isa sa mga dapat paanyang tutukan ng Marcos administration ay ang krisis sa edukasyon. Hindi na rin ma-avoid ni Pangulong Marcos is yung education crisis, right? Naglabasan na. Dati, ang ano lang natin is the comprehension crisis, yung curriculum crisis. Ngayon, nakita natin, merong classroom crisis na sobrang grabe. Para naman kay Professor Dennis Coronacion, hindi rin dapat pabayaan ng administrasyon ang mga proyektong pang-infrastruktura kahit pa humaharap ngayon sa issue ng katiwalian ang ilang infrastructure projects ng pamahalaan. But I think the third is the infra, no? The infra situation in our country, public infra in particular. Kasi nakita natin na marami dun sa mga public infrastructure, specifically mga bridges, right? Yung mga flood control projects, mukhang hindi up to standard, no? Ngayon na, nakikita na natin, tuwing tatama ang bagyo sa atin, hindi tayo nakaka-cope. Hindi rin anya dapat iwanan ni Pangulong Marcos ang kampanya nito laban sa korupsyon. I think this anti-corruption drive that he has been pushing for, the President should sustain it hanggang sa bumaba siya sa pwesto niya. Para naman sa ilan sa ating mga kababayan, ano nga ba ang mga nais nila na matutukan ng administrasyon ngayong 2026? Tungkol sa mga krimen na nangyayari sa panahon natin ngayon tapos yung siyempre yung sa pag-ano ng mga kahirapan ngayon sa mga trabaho. Siguro po yung sa sa trabaho po kasi yung mga tao kasi na gusto mag-apply ng trabaho or makapagtrabaho man lang sana, ang gusto ng mga tao kumita ng pera. Para sa akin po, ang tutukan nila yung budget na dapat sa mas maayos na lagay nila ilagay. Hindi na yung kung saan-saan pa, yung dapat mas importante para sa taong bayan po. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ilang malalaking issue o kaso ang dinesisyonan ng Korte Suprema nitong nakalipas sa taon na magagamit na batayan sa mga posibleng kaso sa hinaharap. Isa na rito ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito ang balita ni Dante Amendo. Our fundamental law is clear. The end does not justify the means. Another quote, there is a right way to do the right things at the right time. This is what the rule of just law means. Ang Korte Suprema ang tinaguriang Court of Last Resort. Ito ang may huling pasya sa isang legal na usapin. Ito rin ang may karapatan na mag-interpret o magbigay ng pakahulugan kung ano ang sinasabi ng batas. Kabilang sa mga mahahalagang kaso na nagkaroon ng pasyang hukuman ngayong 2025 ay ang Abines Jr. versus House of Representatives. Dito, binigyang linaw ng korte na ang pagdinig ng Kongreso kaugnay ng pagkalat ng fake news online ay hindi labag sa karapatan sa pananalita ng mga vlogger bilang resource persons.
Sa isang bukod na kaso, pinagtibay ng SC ang karapatan na tumakbo para sa pwesto sa gobyerno. Sabi ng korte, hindi agad maituturing na nuisance o panggulo lamang ang isang kandidato kung wala itong pondo para makapangampanya sa buong bansa o kaya mababa ang nakuha nitong boto sa nakaraang halalan. Tanggap naman ng Commission on Elections ang desisyon ng Korte Suprema. Pero isa sa kanilang alalahanin dahil maluwag ang desisyon ay maaaring abusuhin ito ng marami at napakaraming pangalan ng kandidato at mahaba ang balota sa mga susunod na eleksyon. Parang lumit na ang espasyo ng COMELEC o yung diskresyon ng COMELEC sa pagdideklara ng isang tao ay nuisance candidate. At asahan nyo, dadagsain na naman tayo sa 2028 elections ng mga nuisance candidates o yung mga candidates na mga panggulo. Mga kandidato wala namang intensyon talagang tumakbo sa halalan kung hindi guluhin lang ang ating pong eleksyon. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, mahalaga na makapagpasa ng batas para tukuyin kung sino ang nuisance candidate. Binaliwala na rin ng mataas na hukuman ang matagal ng legal doctrine na kapag nadeklarang nuisance ang kandidato ay ililipat ang boto nito sa nagprotesta o kapangalan nito. Sabi ng korte, dapat stray votes o hindi bibilangin ang boto kapag automated elections. There is now the automated election system in place. So iba na raw yung circumstances now. There is no longer any need for votes for the nuisance candidate to be transferred to the ones remaining. Malaking implikasyon po ito, lalong-lalo na sa mga nagpoprotesta, sa mga natatalo o doon sa mga ibig sabihin na gusto nila ay sila naman ang dapat na maproklama at manalo. Pagdating naman sa karapatan sa kalusugan, sa kaso ng Pimentel versus House of Representatives, unanimous ang boto ng mga maestrado ng korte na dapat ibalik ang 60 billion pesos na pondo ng Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth na inilipat sa National Treasury. Pinagbabawalan din ang pamahalaan na ilipat ang nalalabing 29.9 billion pesos na hindi pa nailipat galing sa PhilHealth. Ito anya ay pinagsama-samang pondo para sa social insurance. Ang iligal na paglipat nito ay sisira sa universal health care at karapatan ng mga tao sa kalusugan. The Supreme Court ordered that the remitted funds amounting to 60 billion pesos be returned to PhilHealth through the 2026 GAA. Sa desisyong ito, pinaalalahanan ng korte ang ibang sangay ng gobyerno na pag-isipang mabuti ang kanilang gagawin. Samantala, isa naman sa yumanig hindi lamang sa pamahalaan kundi ng buong bansa ay ang pagdeklara ng Korte Suprema na labag sa konstitusyon o unconstitutional ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. The Supreme Court en banc declared the articles of impeachment against Vice President Sara Duterte unconstitutional, noting that it is barred by the one-year rule under Article 11, Section 3, Paragraph 5 of the Constitution, and that it violates the right to due process enshrined in the Bill of Rights. Ang legal na batayang ginamit ng hukuman ay ang one-year bar rule na nakasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 5 ng Saligang Batas. Hindi rin anya nabigyan ng due process ang Vice Presidente. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naging makabuluhan ang pagtatapos ng taong 2025 para sa pop star na si Taylor Swift. Ito ay matapos mag-donate ang love story singer sa Monroe Carell Jr. Children's Hospital sa Nashville at sa Kansas City-based charity na Operation Breakthrough bago matapos ang taon. Kinumpirma ng Vanderbilt University Medical Center na makatutulong ang donasyon ng singer sa pediatric care at sa adolescent and young adult cancer program ng ospital. Samantala, pinasalamatan naman ng Operation Breakthrough ang suporta ni Swift para sa mahigit 750 batang kanilang tinutulungan mula sa mahihirap na komunidad. Hindi na isinapubliko ang eksaktong halaga ng mga donasyon na kasunod ng kanyang nauna niyang malaking tulong sa ilang national organization sa gitna ng holidays. Rumusponde sa iba't ibang insidente sa iba't ibang lugar sa bansa ang pinalakas na UNTV News and Rescue Team bago at pagkatapos ng pagpapalit ng taon. Gaya na lamang
ng isang lola na isinugod sa ospital dahil sa pagkain ng talaba o oyster at isang rider na nabangga ng tricycle dahil sa pag-iwas ito sa paputok sa kalsada. Ito ang balita ni Lizelle Nael. Sa Zamboanga City, nakatanggap ng tawag ang UNTV News and Rescue 911 hotline patungkol sa isang vehicular accident sa Baliwasan Grande, Zamboanga City, mag-aalas 9 ng gabi ng Miyerkules, December 31. Nagtamo ng gasgas sa noo ang isang rider matapos sumalpok sa sasakyan sa kanyang unahan. Nadatna ng team ang pasyente na nakaupo sa gilid ng kalsada na agad inassess at binigyan ng paunang lunas. Matapos linisin at bendahan ang kanyang sugat, tumanggi na ang rider na magpadala pa sa ospital. Sa Baguio City, humingi ng tulong ang City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRRMO sa UNTV News and Rescue Team upang respondihan ang isang pasyente na nagsusuka at nanghihina ang katawan sa 427 Hillside, Baguio City. Nakilala ang pasyente na si Lola Virginia at ayon sa kaanak na si Vilma Mosqueda, nagsimulang sumakit ang tiyan nito nang kumain ng talaba o oyster noong pang December 25. Nang magpatingin sa ospital ay na-diagnose ito na may amoebiasis. Nasundan pa rin ang pagsusuka at pagtatae ni Lola, kaya muli silang humingi ng tulong upang maihatid sa Baguio General Hospital and Medical Center. Samantala sa Baguio City pa rin, isang turista mula sa Antipolo, Rizal ang lumapit sa UNTV News and Rescue Station na naka-standby duty sa Melvin Jones. Humingi ito ng tulong dahil nagsusuka ang anak habang sila ay nanonood ng 2026 countdown. Habang inassess ng team ang pasyente at nang hindi ito tumigil sa pagsusuka, ay agad na itong dinala sa ospital bukod sa nahihirapan na itong huminga. Sir, kamusta po? Okay lang, ma'am. Naku, medyo may dugo po ang ilong natin eh. Ano mo muna yan pa? Opo. Huwag mo ipilit ka, nakainom ka. From UNTV po, pwede namin kayo tulungan, ma-treat lang po. Oo. Lagyan po natin ng yelo para tumigil po yung pagdurugo. Or kung kailangan, pwede namin kayo ihatid sa ospital. Kaya nyo po ba mag-drive? Kasi baka nahihilo pa kayo. Kahit dito lang po tayo, tabi po tayo, maampat lang po natin yung pagdudugo. Okay po. Sa Pasig City, isang aksidente sa motorsiklo ang nirespondihan ng UNTV News and Rescue Team sa East Bank Road, Barangay Santa Lucia, Pasig City sa bisperas ng bagong taon. Natumba ang 28 anyos sa lalaki nang mabangga ang rider na nasa kanyang unahan dahil hindi nito napansin ang signal na ito ay papaliko. Nilapatan ng paunang lunas ng team ang namamaga at sugat ang labi ng natumbang rider upang mapigilan ang pagdurugo. Tumanggi na itong magpadala sa ospital. Sa Bacolod City, rumesponde ang UNTV News and Rescue Team sa isang aksidente sa Barangay Banago, Bacolod City, pasado alas 12 ng madaling araw nitong Enero 1. Isang 24 anyos na rider ang nabangga ng isang tricycle driver nang umiwas ito sa paputok sa kalsada. Nagtamo ang rider ng deformity sa kanang balikat at kaliwang bisig. Gayon din ng sugat sa ilalim ng tuhod at bahagyang pamamaga sa ulo. Agad namang nilapatan ng paunang lunas ng UNTV News and Rescue Team ang biktima at inendorso sa isang ospital para sa karagdagang gamutan. Permission to enter this frequency Apo Base, UNTV. At sa Davao City, pabalik na sana ng base ang team ng UNTV News and Rescue sa Davao City nang madaanan ng isang motorcycle accident sa kahabaan ng crossing Purok Waling-Waling, National Highway Buhangin, Davao City. Kinilala ang biktima na si Angelo Antipuesto Tayal. Nagtamo ito ng mga gasgas sa kanan at kaliwang bahagi ng mga kamay, gasgas sa magkabilang tuhod, pananakit ng leeg at pananakit ng dibdib. Agad naman itong nilapatan ng paunang lunas ng team at dinala sa Southern Philippines Medical Center. Sa mga nangangailangan ng agarang tulong sa aksidente o sakuna, makipag-ugnayan po sa UNTV News and Rescue Hotline number 8911 UNTV o 8911-8688. Lizelle Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Gabundok na basura at kaliwat kanang kalat ang iniwan ng mga pagtitipon sa pagpapalit ng taon. Sa lungsod ng Maynila pa lamang, nasa mahigit 900 metric tons ng basura ang nahakot sa unang araw ng taon. Kaya, panawagan ng environmentalist sa publiko at mga lokal na pamahalaan maging responsable sa pagtatapon ng basura. Ito ang balita ni Benedict Samson. Ang Eco-Waste Coalition ay nandito na naman sa taunang pangangampanya, pagpapaalala sa ating mga kababayan na huwag gumamit ng paputok at pailaw sa darating na pagsalubong ng bagong taon. No? Ito naging pagtutol ng Eco-Waste Coalition sa paggamit ng paputok at pailaw ilang linggo bago ang pagpapalit ng taon. Ayon kay Eco-Waste Coalition National Coordinator Aileen Lucero, dahil sa naging tradisyon ng mga Pilipino na pagpapaputok tuwing magpapalit ang taon, tambak ng basura ang naiiwan sa mga kalsada. Ang isa pa sa sinusulong natin na rason, no, yung kalat, siyempre yung kalat, no, yung mga pulbura, yung pinagbalatan, no, hindi to pwedeng isama sa regular household waste, no, dahil ito ay hazardous, no, ibig sabihin may pulbura ito at hindi ito dapat inahalo, no, pwedeng ito ay kapag ito ay nabasa, ay pwedeng humalo rin sa tubig. Sa pag-ikot ng UNTV News and Rescue Team sa ilang lugar sa Quezon City at Caloocan City, tumambad ang mga naiwan ng kalat dahil sa paputok. Dagdag pa rito ang mga basura mula sa mga bahay dahil na rin sa selebrasyon. Para sa koalisyon, sa mga ganitong pagdiriwang, mas mainam na gumamit ng mga alternatibong paingay tulad ng mga torotot at malakas na sound system na hindi nagre-resulta ng kalat. Para naman maiwasan ang kalat na paputok sa paligid, nararapat na magpatupad na mahigpit na enforcement ang mga otoridad. Ang nakikita namin na gap, no, ay yung enforcement. No? Marami pa rin nagtitinda, lalo na pagka malapit na yung bagong taon, yung December 31, nagkalat na sa kalye, sa iba't ibang kalsada, sa palengke, yung mga nagtitinda ng mga paputok. No? So kailangan natin enforcement talaga, no? Samantala, sa lungsod naman ng Maynila, tambak ng basura rin ang nasamsam ng mga tauhan ng Manila City Department of Public Safety kaninang umaga. Sa tala ng Manila DPS, as of 8 a.m. ngayong January 1, umabot sa 160 truckload o katumbas ng nasa 956 metric tons ng basura ang nahakot sa lungsod. Ginawa ng mga otoridad ang paglilinis upang hindi bumaho ang mga basura na posibleng makaapekto sa mga residente at mamamasyal sa lungsod. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Labing-walong sundalong Cambodia ang pinalaya ng Thailand bilang bahagi ng kasunduang tigil putukan na nagwakas sa ilang linggong sagupaan sa pinagtatalo ng border ng dalawang bansa. Makikita ang masayang pagsasama-sama ng mga Cambodians sa Pailin at Phnom Penh kung saan sinalubong ng pamilya at mga taga-suporta ang mga sundalong 5 buwan na naging bihag ng Thai forces. Ayon sa Cambodian Defense Ministry, ligtas na naibalik sa bansa ang mga sundalo matapos ang 155 araw na pagkakadetine. Bagamat may tigil putukan na, hindi pa rin ganap na mareresolba ang matagal ng sigalot sa hangganan sa pagitan ng Cambodia at Thailand. Nanindigan si Taiwanese President Lai Ching-te na handa niyang ipagtanggol ang soberanya ng Taiwan. Ito ay sa kabila ng tumitinding tensyon matapos ang malawakang military drills ng China sa paligid ng isla. Ito ang balita ni Amiel Pascual. 作为总统，我的态度都很清楚，就是坚定捍卫国家主权，强化国防及全社会防卫韧性。 Ito ang pahayag ni Taiwanese President Lai Ching-te sa kanyang New Year's address, isang araw matapos ideklara ng China na tapos na ang kanilang malawakang military drills na kinabibilangan ng missile launches at pag-deploy ng mga fighter jet, barko ng Navy at Coast Guard vessels sa paligid ng pangunahing isla ng Taiwan. Marihing kinundanan ng Taipei ang naturang hakbang ng China bilang lubhang mapanganib at provocative. Matagal nang itinuturing ng Beijing na bahagi ng teritoryo nito ang Taiwan at paulit-ulit nang nagbabanta na gagamit ng puwersa upang ito ay mapasailalim ng kanilang kontrol. 面对中国援军的军事野心，台湾没有时间等待，更没有时间内耗。
Sa gitna ng bantay, ginitilay na patuloy ang suporta ng international community sa Taiwan na isang senyalis aniya na hindi lamang lokal ang issue ng isla, kundi usapin na ng pandaydigang seguridad. Kasunod ng mga military exercises ng China, ang panibagong arms sales ng Estados Unidos sa Taiwan at pahayag ng Japan na maaaring tumugon militarily kung gagamit ng puwersa ang China laban sa Taiwan. Gayunman, hindi lamang panlabas na banta ang nakaharap ng administrasyon ni Lai. Naharap nito sa krisis pampolitika matapos harangin ng opposition-controlled parliament ang pambansang budget at isang multi-billion-dollar defense spending bill. Nanawagan ng Pangulo ng pagkakaisa sa pagitan ng gobyerno at oposisyon at iginiit ng pagkakawatak-watak ay maaaring magpadala ng maling mensahe sa China. Amiel Pascual, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Ipo-pull out na ng Estados Unidos ang National Guard troops mula sa ilang lungsod gaya ng Chicago at Los Angeles kasunod ng desisyon ng Korte Suprema na nagpapahinto sa paggamit ng US force para sa domestic law enforcement. Ngunit ayon kay US President Donald Trump, maaari umano itong ibalik kung muling tataas ang kriminalidad matapos bawiin ng administrasyon ng mga legal na hakbang upang panatilihin ang kontrol sa US troops. Nilinaw ng Korte Suprema na walang otoridad ang Pangulo na magpadala ng National Guard sa Chicago, bagay na pinuri ng mga opisyal ng lungsod at mga kritiko ng administrasyon. Samantala, nananatili ang mga National Guard sa Washington, D.C. habang patuloy na binabatikos ang hakbang ni Trump bilang labis sa pag-abuso sa kapangyarihan. Kinumpirma ng music label na Big Hit Music na magbabalik na ang global K-pop group na BTS sa March 20, 2026. Ito ay sa pamamagitan ng isang bagong album na susundan ng world tour. Bago matapos ang 2025, muling nagsama-sama ang 7 miyembro ng grupo sa isang live broadcast sa Weverse at bumati sa lahat ng kanilang fans matapos ang 2 taong hiatus. Nagpahayag ng pasalamat at pananabik sina Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V at Jungkook sa ARMY na agad nag-viral at umani ng emosyonal na reaksyon online. Ito ang unang full-scale comeback ng BTS bilang kompletong grupo mula sa kanilang 2022 anthology album na Proof matapos makompleto ng lahat ng miyembro ang kanilang military service noong June 2025. Muling naging sentro ng kontrobersya ang pondo ng Kongreso matapos igiit ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste na dapat isapubliko ang mga benepisyong tinatanggap ng mga kongresista kabilang ang umunay tig 2 million pesos na Christmas bonus. Itinanggi naman ng ilang mambabatas ang sinasabing bonus at iginiit na walang katotohanan ng pahayag ni Leviste. Ito ang balita ni Jen Resina. Nanawagan si Batangas 1st District Representative Leandro Legarda Leviste ng ganap na transparency sa paggamit ng maintenance and other operating expenses o MOOE ng Kongreso, kaugnay ng umano'y 2 million pesos Christmas bonus o pondo para sa holiday activities na natanggap ng mga kongresista. Ayon kay Leviste, ang kabuuang MOOE fund ng Kamara ay umaabot sa 18.58 billion pesos. At kapag isinama pa ang sweldo at iba pang benepisyo, aabot sa higit 20 milyong piso kada taon ang napupunta sa bawat mambabatas. Dagdag pa ni Congressman Leviste, lalong nakababahala ang pagtaas ng budget ng Kongreso ng 10.5 billion pesos, kabilang ang 7.8 billion pesos na dagdag sa MOOE na aniyay naaprubahan ng walang sapat na debate. Giit niya, dapat malinaw at bukas sa talakayan ang anumang paggalaw sa pondo, lalo na't ang mga kongresista rin mismo ang direktang nakikinabang sa pagtaas ng sariling benepisyo. Ibinahagi rin ni Leviste na mula nang maupo siya sa pwesto, hindi niya tinatanggap ang kanyang sweldo at MOOE bilang pagtutol sa umano'y problema sa proseso ng pagbabudget sa Kongreso. Bilang paninindigan, sinabi ni Representative Leviste na ibinalik niya ang tsekeng inilabas para sa kanya sa House Committee on Accounts. Samantala, mariing itinanggi ng pamunuan ng House of Representatives ang aligasyon ng umano'y Christmas bonus.
Ayon kay House Public Accounts Panel Chairperson at ako Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, walang ibinigay na bonus sa mga kongresista. Ang mga pondong inilabas noong Disyembre ay bahagi lamang ng regular na alokasyon ng MOOE na ginagamit para sa mga programa, aktibidad at operasyon ng kani-kanilang opisina at distrito. Ipinaliwanag naman ni House Deputy Speaker Ronaldo Puno na ang tanging bonus na natatanggap ng mga mambabatas ay ang 13-month pay at mid-year bonus, na katulad din ng tinatanggap ng iba pang kawani ng gobyerno. I don't think everybody got 2 million, and I don't think anybody got higher than 2 million, And in the last analysis, it's not a Christmas bonus. It is an additional funding for your Christmas requirements in your district. Okay? So, again, naka-record lahat yan, di ba? May COA dyan. Ayon naman kay Palawan 2nd District Representative Jose Alvarez, ang mga pondong inilalabas ay may malinaw na paper trail, dumaraan sa audit at hindi personal na ginagastos ng mga mambabatas. Paliwanag naman ni Kabataan Party List Representative Rene Co, wala silang natanggap na anumang 2 million pesos Christmas bonus at nanawagan ng mas detalyadong paliwanag sa breakdown ng MOOE upang mapalakas ang transparency at accountability. Jedna Resina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Walang katotohanan at mapanlinlang. Ganito inilarawan ni Special Assistant to the President Anton Lagdameo ang mga akusasyong isa ang kanyang tanggapan sa proponent ng mga proyekto ng Department of Public Works and Highways na nakita mula sa mga file umano ng yumaong Undersecretary Maria Catalina Cabral. Sa inilabas sa pahayag, sinabi ni Lagdameo na hindi implementing agency ng mga proyekto ang Office of the Special Assistant to the President. Sinabi pa ni Lagdameo na ang patuloy na maling paggamit sa kanyang pangalan o opisina na nagpapahiwatig na gumagamit ng impluwensya ay hindi wasto, irresponsable at dapat itigil. Ang paglilinaw ay ginawa kasunod ng paglabas ng dokumentong naglalaman ng listahan ng mga proyekto sa ilalim umano ng OPSAP na proponent. Very peaceful. Yan ang overall assessment ng Philippine National Police sa selebrasyon sa pagpapalit ng taon. Ayon kay PNP Acting Chief Jose Melencio Nartates Jr., mas mababa ang bilang ng biktima ng stray bullets at indiscriminate firing. Kinumpirma rin ito na naaresto ang karamihan sa mga individual na walang habas na nagpapatok ng baril na ang ilan ay mga pulis. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. Per record, nitong Christmas Eve, kasi doon tayo particular, and itong New Year's Eve, nakita natin yung decrease of the occurrence of nandyan yung biktima ng firecracker, injuries, deaths, as well as stray bullets and indiscriminate firing. Kaunti ang mga biktima ng stray bullets, firecracker-related injuries at mga namatay sa nagdaang holiday season. Ito ang kinumpirma ng Philippine National Police o PNP matapos ang pagpapalit ng taon. Ayon kay PNP Acting Chief Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., masusi nilang binantayan ang mga transport hub sa iba't ibang lugar sa bansa. Gayon din ang mga lugar kung saan nagtitipon-tipon ang mas maraming tao sa mga selebrasyon nitong December 25 at January 1. Bagaman marami pa rin anyang nasawi at nasugatan dahil sa mga naaksidente sa kalsada. Gayunman, sa tulong ng mga lokal na pamahalaan ay napababa ang bilang ng mga ito. Overall, we have a very peaceful and meaningful celebration of the Christmas and as well as the New Year's. Bumaba rin ang kaso ng indiscriminate firing o walang habas sa pagpapaputok ng baril ngayong taon. Sa taong 2025, 11 pa lang ang naitalang kaso nito kumpara noong 2024 na umabot ng 15. Kung ako magkamali, there are 11. And dun sa 11 cases na yon, about 9 ay naka-aresto tayo doon. At yung iba ay hindi natin na-aresto but identified naman sila. What's so important is there's arrest and identification. In fact, some of the police officers
were arrested and they were inquested. Kinumpirma rin ni Police Lieutenant General Nartates na 3 sa 9 na naaresto dahil sa indiscriminate firing ay mga pulis, habang ang ilan pa ay armed forces at mga sibilyan. Merong pulis doon na nahuli, fired his gun kasi inaawat nila yung mga kabataan. Inaawat niya yung kabataan na nagpapaputok. Pero he's not supposed to firing his gun. Meron naman pulis na nagpaputok dahil lasing. And most of those arrested personalities involved in discriminate firing are under the influence of liquor. Nakapagtala rin ang PNP ng isang hinihinalang biktima ng stray bullet o ligaw na bala. Etong salubong ng New Year, meron tayong reported dito sa Bulacan area. Hindi ko lang maalala kung saan. Stray bullet, I think, because while they were drinking under the mango tree, ay bigla na lang bumulagta at mayroong dugo dito sa balikat. And I suppose it is a cause of a stray bullet. Patuloy pang iniimbestigahan ng PNP ang mga naturang insidente. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Umabot na sa 122 ang fireworks-related injuries na naitala ng Manila Health Department hanggang alas 2 ng hapon ngayong unang araw ng 2026. Sa ilang ospital naman patuloy na nakapagtatala ng nasugatan sa paputok. Gayunman, ayon sa Department of Health, mababa pa rin ang kabuuang kaso nito ngayong taon kumpara noong isang taon. Ito ang balita ni Mia Alonzo live. Mia, ano ang nakikitang dahilan ng Department of Health kung bakit mas mababa ang mga kaso ngayong taon? Monica, information drive at yung patuloy na kampanya kontra firecracker, gayon din yung patuloy na pakikipagtulungan ng mga local government units sa kanilang mga ipinatutupad na mga ordinansa, isa sa mga nakikita ng Department of Health. Kaya naman kung ikukumpara ang kaso ng fireworks-related injuries noong nakaraang taon, mas mababa ito ngayong 2026. Patuloy na may namomonitor na nasugatan at napuputukan ng fireworks at firecracker lalo nitong kasagsagan ng pagpapalit ng taon. Sa datos ng East Avenue Medical Center o EAMC, 23 na ang kaso ng mga nasugatan dahil sa paputok. Kung noong 2024 hanggang 2025, 5-star at hindi kilalang paputok ang pangunahing dahilan ng pinsala ng mga pasyente, pinakamaraming biktima ngayon sa ospital ay dahil sa kwitis. Kaninang umaga, 4 ang pinakabagong naitalang biktima, magmula sa mga paso sa muka hanggang sa pinsala sa mata. Samantala, sa inilabas naman na ulat ng lungsod ng Maynila, umabot na sa 122 ang fireworks-related injury victims na naitala ng Manila Health Department hanggang alas 2 kaninang hapon ngayong unang araw ng 2026. Batay ito sa monitoring ng pamahalaang lungsod sa 7 district hospitals ng Manila kagabi. Sa nasabing bilang, 150 ng mild cases at 7 ang severe cases. Wala namang naitalang nasawi, ngunit patuloy ang paalala ng pamahalaan na mag-ingat at iwasan ang paggamit ng paputok upang mapanatili ang kaligtasan ng bawat isa. Sa kabila ng mga natatalang kaso, ayon sa kabuuang datos ng Department of Health, kung ikukumpara ito sa nakaraang datos na mayroong 403 na kaso, mas mababa ito ng 42%. Mula December 21, 2025 hanggang alas 4 ng umaga ngayong January 1, 235 ang kabuuang kaso ng fireworks-related injuries. Kahit na mas mababa ngayong araw ang bilang ng mga nasugatan dahil sa paputok kumpara noong nakaraang taon, inaasahan ng DOH na darating ang mga huling ulat mula ngayon, Enero 1 hanggang Enero 5. Umaasa kami na mananatili ang mas mababang bilang.
Samantala, Monica, inaasahan naman na sa January 5 ang pinakahuling magiging assessment ng DOH patungkol dito sa mga pinaka-final na datos ng mga naapektuhan itong paputok. Gayon din yung iba pang mga karamdaman ngayong holiday season na naitala. Pero patuloy pa rin ang paalala ng Department of Health sa mga gumagamit ng paputok na iwasan na o itigil na ang paggamit nito upang huwag nang mapasama pa sa karagdagang datos ng mabibiktima ngayong taon. At yan muna ang update. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Mia Alonso. Umabot sa emergency level ang air quality sa Makati City at North Caloocan ngayong unang araw ng taong 2026. Umabot ang air quality index nito sa 301 base sa tala ng Department of Environment and Natural Resources Environmental Management Bureau. Ayon sa DNR, sa ganitong antas, dapat manatili ang lahat sa loob ng bahay at isara ang bintana at pinto, maliban kung may panganib sa init at ipinagbabawal ang paggamit ng sasakyan maliban sa emergency. Naitala naman na acutely unhealthy ang hangin sa Taguig City na may air quality index na 289. Bunso nito, pinayuhan ng publiko na limitahan ang paglabas at iwasan ang matinding pisikal na aktibidad. Ang DNR, EMB ay nagsabi rin ang mga monitoring stations sa Makati, North Caloocan at Taguig ay nakadetect ng mga particulate matter na mas maliit sa 2.5 micrometers na maaaring makapasok sa baga at dugo at mas mapanganib sa kalusugan. Mahigit 20 bagyo ang pumapasok sa Pilipinas taon-taon. Kaya ang Pag-asa naghanda na ng listahan ng mga ipapangalan sa bagyo ngayong 2026. Samantala may naging pag-aaral naman ng University of the Philippines tungkol sa anilay ebolusyon ng bagyo. Ito ang balita ni Benedict Samson. So meron po tayong 4 na set ng mga pangalan na bagyo na ginagamit ng Pag-asa para pangalanan yung mga bagyo na pumapasok or nagla-landfall or dumadaan po sa Philippine Area of Responsibility. Nasa 25 pangalan ang inilabas ng State Weather Station na Pag-asa para sa mga inaasahang papasok na bagyo sa bansa ngayong 2026. Nangunguna sa listahan ang pangalang Ada na sinundan ng Basyang, Kaloy, Domeng at Esther. Pasok din sa bagyo names ngayong taon ang Francisco, Gardo, Henry, Inday, Josie at Quiapo. Kasama rin sa itatawag sa bagyo ang mga pangalang Luis, Maymay, Neneng, Obet, Pilandok at Queenie. Gayon din ang Rosal, Samuel, Tomas, Umberto, Venus, Waldo, Yayang at Seni. Bukod sa mga naturang pangalan, naghanda rin ng 10 auxiliary set ng pangalan ng Pag-asa sakaling magamit na ang lahat ng ito bago pa matapos ang taon. Ito ay ang Agila, Bagwis, Chito, Diego, Elena, Felino, Gunding, Harriet, Indang at Jessa. Ang naturang set ng pangalan na gagamitin ngayong taon ay ginamit na noong 2022 at nakadakda ulit gamitin sa 2030 at 2034 o tuwing kada 4 na taon. So nung 2021 nagkaroon na po ng revision dun sa pagpapangalan. So hindi na puro babae yung ginamit natin. So meron na po tayong mga pangalan ng mga lalaki na ginamit. And also may ginawa po before na hindi lang po babae or lalaki yung pangalan na pwede na. Pwede rin mga hayop, halaman, anything na basta merong value sa Filipino culture. Ayon sa Pag-asa, wala na sa listahan ang mga pangalan ng bagyo na nagdulot ng pagkasawi o di kaya ng matinding pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Kabilang sa batayan ng Pag-asa sa ginagawang decommissioning ng pangalan ng bagyo ay ang bilang ng casualties na aabot sa 300 at ang halaga ng agriculture and infrastructure damage na aabot sa 1 billion pesos. Ayon naman sa University of the Philippines o UP Diliman College of Sciences Institute of Environmental Science and Meteorology o UPDCS-IESM, base sa isinagawang 45 years analysis, nagkaroon na ng ebolusyon sa tumatamang bagyo sa Pilipinas. Sa pinag-aralang 372 na bagyo na naglandfall sa Pilipinas mula noong 1979 hanggang 2024, ang mga bagyo na tumama sa ilagang bahagi ng bansa ay malakas ngunit mabagal ang galaw, habang ang bagyong nanalasa sa southern portion ng bansa ay mabilis ang galaw. Samantala, sinabi naman ng Pag-asa na patuloy na iiral ang northeast monsoon o ang malamig na hanging amihan sa unang quarter ng 2026. Bukod dito ay mayroon ding shear line o ang pagsasalubong ng hanging amihan at easterlies na magdudulot naman ng kalat-kalat na pag-ulan sa silangang bahagi ng Pilipinas.
possible na yung near normal na rainfall yung mararanasan halos ng areas sa ating bansa, particularly itong eastern section ng Pilipinas, and also dito sa may area po ng Ilocos region, pati western section ng Cordillera region is possible tayo makaranas ng below normal na rainfall for January to March 2026. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pumanaw si Dueñas, Iloilo Vice Mayor Amy Paz Lamasan matapos umanong aksidente pumutok ang baril nito malapit sa kanyang tirahan sa Iloilo City. Kinumpirma ni Dueñas Mayor Robert Martin Pama ang pagkamatay ng vice alcalde na nagpahayag din ng pakikiramay sa social media. Ayon sa ulat, nangyari ang insidente bantang alas 7 ng umaga sa La Paz District habang hawak ni Lamasan ng baril na aksidente pumutok at tumama sa kanyang tiyan. Isinugot pa siya sa St. Paul's Hospital, ngunit patuloy pang biniberipikar ng otoridad ang eksaktong detalye ng insidente. Inaresto ang isang lalaki sa Davao City nang aktual itong magsindi at gumamit ng Paputoco Fountain sa pagdiriwang ng bagong taon. Arestado ang 50-year-old na lalaki na residente ng Rovical Village sa Toril, Davao City. Kasalukuyang nakakulong ang lalaki sa Toril Police Station at nahaharap sa kasong paglabag sa Total Firecracker Ban Ordinance ng lungsod. Tiniyak ng pamahalang lungsod ng Quezon City na magbibigay ito ng tulong sa mga biktima ng bus crash sa Infanta, Quezon. Ayon sa lungsod, papanagutin ang mga mapatutunayang responsable sa insidente na kinasasangkutan ng bus na lula ng mga kabataan patungo sa isang youth leadership camp mula Barangay Bagong Silangan noong December 29. Batay sa ulat, 4 na po sa mga pasahero ang nagtamo ng minor injuries, 7 ang may malubhang sugat at 1 ang nasawi. Sinabi ng Quezon City Government na patuloy ang koordinasyon ng City Legal Department sa mga biktima, kanilang pamilya at mga investigador upang matiyak ang nararapat na tulong at legal na hakbang. Narito naman ang ating mga buena-manong mga kausi ngayong araw ng taong 2026. Salamat at shoutout kina Ferdinand Flores, Bong Francisco, Delphine Maligaya, Hermils Ofianga, Chris Aniso at Santiago Ducayag. Samantala mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito Ang Balita, pwede niyo po ito muling mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayun din sa aming Facebook, Instagram, X at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Kolosas 3:10 na nagsasabi, at kayo'y nangagbihis na bagong pagkatao na nagbabago sa kaalaman ayon sa larawan ni Yaong lumalak sa Kanya. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming santikan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi.